Taon-taon, binibigyan pugay ang ating mga seafarers saan man sa mundo. Tinatawag itong National Seafarers Day. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation dito po sa Inquirer.net. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Yeah. Kumustahin natin ngayong 2024 kung papaano nga ba inalala at nag-celebrate ang buong mundo para sa ating mga seafarers. Siyempre, makakasama natin muli ang ating maritime lawyer mula po sa SVWB Law Offices. Walang iba, Attorney Dennis Gorecho. Attorney G, welcome back! Siyempre, nagbabalik ho tayo sa ating programa. Oo nga, kasi ang huli nating pagkikita ay sa... New York. sa Amerika pa, grabe. Sa Amerika. Oo nga. At grabe rin ang kabisihan mo, ha? Oo. Dahil dito sa National Seafarers Day. And worldwide, Attorney G. Actually, dalawa kasi yung celebration na inaano sa Philippines. Isang worldwide, isang local. Oo. Yung katatapos lang is local yan. National Seafarers Day is different from the Day of the Seafarers nung June 25. Pero yung ating mga seafarers, saan man sa mundo, nagse-celebrate din. Kasi Oo. nga yung tandaan natin, yung National Seafarers Day ho natin yan, ika-29th year na natin this year. Uy, grabe, ha? Ano yan, meron kasi proclamation nung 1996, may nilabas si Presidente Fidel V. Ramos na una, designate niya yung August 18 as the National Seafarers Day. Tapos after a few months, nag-issue ulit siya ng proclamation na dilipat niya sa last Sunday of September yung celebration ng National Seafarers Day. And in that proclamation, binibigay niya or inaatasan niya ang Stella Maris Philippines na siya'y manguna ng selebrasyon sa buong Pilipinas. Ito yung Stella Maris kasi ito yung simbahan. Ito yung non-governmental organization o welfare society na nakatutok sa ating mga marino, ating mga Filipino seafarers, under ito ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero Attorney Gorecho, ilang mga taon ka na? Kasi naalala ko talagang taon-taon, ikaw halos ang namamayagpag sa mga pagdiriwang na tulad dito. Mula nung pumasok ko sa opisina ko early 2000, involved na kami. Pero kasi nag-start yung celebration 97 or 98. So, by next year, it will be the 30th year ng ating selebrasyon, 2025. So, it will be the 30th year, ngayon 29th year. Tapos, sumasabay din kasi ito sa ating National Maritime Week. Wala kang palya, no? Wala. Every year yan kasi. Kaya nga parang yung ating National Seafarers Day kasi is biglang pagpupugay sa ating mga seafarers. And this year, ang team ho natin ay Marinang Filipino, Ligtas na Paglalayag. Kasi kinokonekto do sa International Maritime Day na September 26. Ito yung IMO declaration na binibigay po yung lahat ng related sa maritime. And ang theme kasi nila nun is safety in navigation. So yung team ng local na nakatutok sa ating mga seafarers ay Marinang Filipino, Ligtas na Paglalayag. Kumusta naman dito sa Pilipinas? Papaano ito inalala? Ang lead group kasi nito doon sa National Seafarers Day ay yung simbahan, yung tinatawag nating Stella Maris Philippines. Tapos doon naman sa National Maritime Week, kasi dahil sabay yan Yung National Maritime Week, ang ating pangunahing government agency ngayon ay yung Philippine Coast Guard. Doon sa National Maritime Week kasi tatlo yan Coast Guard, PCG, Coast Guard, yung Philippine Ports Authority, PPA, and Marina. So yung tatlo na yan, nagpapalipat-lipat sila in celebrating the National Maritime Week. 1 week din. Although, yung National Seafarers Day kasi, dapat nga palitan ng pangalan Oh. Kasi isang linggo na rin yung celebration namin. Halos everyday yan. Maraming ginagawa in honor of our seafarers. Sumasabay din yung inaanong National Maritime Week. Basically, marami activities sa National Maritime Week kasi is activities din ng National Seafarers Day. And kaya, isang linggo yan, marami tayong aktibidades na ginagawa. Ay, paano nyo ito sinimulan? Nasaan ang sentro ng mga kaganapan na yan? Nag-start yung sa Manila kasi yung ating celebration kasi is scattered all over the Philippines. Basically, it's led by the Stella Maris. So, kung nasaan ang Stella Maris Philippines, doon yung malalaking celebrations. 17 centers kasi yan meron sa Manila, meron sa Cebu, sa Bohol, dalawa, sa Talibon and Tagbilaran, tas meron sa Capiz, sa Iloilo, Batangas, Cagayan de Oro, meron sa Jensan, Davao. Basta 17 yun na marami siya. Kaya marami tayong organizations na nakikilink
dun sa ating Stella Maris Philippines and sa government agencies. Dahil nga, pagbibigay po guys sa ating mga seafarers. So, tandaan natin, yung remittances na binibigay na ating magigiting na seafarers ay it compose at least 20 to 25% ng OFW total remittances natin. Noong 2023, based on the datos ng galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang binigay nila ay $6.8 billion. Nag-increase talaga yan. Nag-increase siya. Oo. Ito, ang nagpapadala nito, ang mga seafarers natin na datos na nilabas ay 578,000 Filipino seafarers ang lumabas sa Philippines na may kontrata. So, Kasi kaya malaki, Attorney Gurecho, dahil automatic 80%, yes, 80%. hindi ba? Yung pumapasok. Hindi pa dyan masyadong nare-reflect yung 20%. So, pag sinama mo pa yan, malaki talaga ang contribution So, niya. parang yung 100% talaga pumapasok. Yung iba naman kasi hindi natin alam kung saan napupunta yung 20. Hinahawakan nila yung oo. 20%. Di ba? Kaya nga ano natin, yung celebration natin kasi is hindi lang naman yung economic contribution nila, but yung hardships nila in making the Filipino, kasi tinatawag na sila sailing ambassadors di ba? Kasi pag lumabas sila ng Pilipinas, dala nilang traits ng ating ng Pilipino sa pagiging masipag, mapasensya, tapos yung magaling yung mga seafarers natin. So, pag lumabas sila yung ambassadors natin. Dinadala nila ang kulturang Pilipino sa kanilang paggagawa, pagiging masipag na pagtatrabaho. Malaki ba ang diferensya, yung inilukso nito, kung ikukumpara nung last year? Hindi naman. Pero Hindi ganun makikita kalaki natin, yan. umaangat na siya talaga ulit. Kasi tandaan natin, nung pandemic, talagang sumadsad yan in terms of yung physical tao na lumalabas. Pati, syempre, dahil bumaba yung mga nadideploy, dahil kasi maraming barko, naka-dock lang yung mga yan eh. Maraming seafarers natin, biglang umaangat na pa rin yung ating And recently, nag-ano pa rin yung ating That's good news, oo. Kaya nga yung activities natin, nag-start yan, kumbaga sa Manila, marami tayong activities. Actually, buong Philippines, marami activities yan. Isa dyan, yung tinatawag natin coastal cleanup. Yung coastal cleanup kasi, ito yung, dahil nakadikit to doon sa Maritime Week, kailangang linisin natin lahat ng coastal land. Kasi nga, siyempre, ang buhay ng ating mga marino ay nakasalalay din doon sa kung malinis yung dagat mo. Kasi, tandaan natin, So talagang actual to, physical na physical, naglinis ng mga dagat? I think, Saturday before the I think September 22 or 23, nag-coastal cleanup all over the Philippines yan. Actually, hindi na Philippines yan eh. Lahat ng bansa nagkaroon ng international coastal cleanup. So, dyan, nilinis lahat ng coastal area. And marami dyan dun sa ating Manila Bay, Cavite, lahat ng kubasa meron, makikita natin na maraming tumulong na linisin ang ating coastal. Kasi tandaan natin, archipelagic tayo. Oo. So, ang laki-laki ng coastline natin. So, tumulong lahat ng agencies para linisin ang ating baybayin. Ano yan? Isang araw lang yan? Noong September 20, yung opening. Yung opening yan. Okay, oo. So, doon nag-open ang National Maritime Week and yung National Sea First Day. Tapos sumunod naman dyan, sa Manila, nagkaroon tayo ng yung ecumenical rights. Yung mga ating mga seafarers, Filipino seafarers na namatay, inaalala ho natin sila through the ecumenical rites at sea. Nag-o-offer ho tayo ng mga bulaklak, ng mga dasal, ng mga misa para sa kanilang yung mga namayapa at yung mga nawawala. Kasi tandaan natin, ang bulaklak nire-represent yan yung pagmamahal natin sa kanila. At pag binato natin yan sa dagat, dadaanin ng alon yan at doon, kung saan man natin mga seafarers yung mga nawawala, makakarating na ang pagmamahal sa kanila hindi nawawala. Makakarating sa kanila yung pagmamahal ng mga naiwan. So sabay-sabay din yan? Sabay-sabay din yan. ginawa? Actually, depende kasi kung sinong centers. Pero sa Manila, ang ecumenical rites niya ay nung Sunday. Ilang araw yung selebrasyon? Usually kasi, it becomes one week siya. 1 week, oo. 1 week siya. Kasi nga kinalat na yan eh. Pero yung mga programa kung saan nandoon talaga yung karamihan ng ating mga seafarers. Iba-iba. Iba-iba rin. Kasi for example, sa Cebu, meron silang 9-day novena. So yung 9 days nila, starts before the September 29. Kasi September 29 this year is the National Sea First Day because it's the last Sunday of September. So kung ibabalik mo siyang pabalik, kung 9 days na, September 21 yan. So talagang kinumpleto nila yung 9 days? 21 or 20, doon okay. na So, novena nila yan, tapos meron din silang procession. Tapos, ang ginagawa din kasi ng novena nila is yung tinatawag nilang, yung
image ni Stella Maris. Kasi Stella Maris, parang ito yung patron ng mga seafarers natin. Si Saint Mary of the Sea, Mary of the Sea ang tawag nila, iniikot nila yan. So, bawat area kasi iba-iba yung pag-celebrate. Yung sa Manila, Sunday, doon nga tayo community rights. Tapos sa barko naman ginawa yon. Yung Monday, nagkaroon naman doon sa Manila din, meron tayo yung racing, flag racing. Ang ano nito ay binigyang pugay ang ating mga seafarers, yung katapangan nila. Kasi magigiting, so binigyan sila ng pagpupugay through the flag racing sa Luneta. And ang isa sa lead personality doon ay si Dingdong Dantes. Kasi ano siya reservist siya So, Okay. ng Philippine Navy. Kasi 'di ba ang Philippine Navy, Coast Guard. So binibigyan din ng pugay ang ating mga So, saan ito ginawa? sa Luneta, Sa Luneta. yung flagpole. So Okay. yan, Tapos on Tuesday, sa Manila, nagkaroon tayo ng oratorical and art contest ng ating mga ating mga estudyante. Tapos after nyan, Ano estudyante, mga kadete? Hindi naman Kadete. to yung mga aktual na mga sumasakay na ng barko, yung mga seafarers Ay, hindi. Ito, nakatutok to sa mga estudyante. to. Oo. Okay. Yung Wednesday, meron silang mga seminars din. On Thursday, ito yung conference ng Coast Guard on the safety. Okay. Ito yung mga tungkol sa manifest, yung mga barko. Kasi naging focus kasi nila ito, yung ano bang dapat mangyari para siguraduhin accounted yung mga tao kapag merong ma-accidents. Kasi ang naging point of comparison kasi nito ay yung si Doña Paz. Okay. Kasi 'di ba, lumabas doon na ang mga nawawala ay over and above do sa manifest nila. So parang diniscuss dito na kailangang stricto ang ating government in documenting yung mga sumasakay sa barko. Meron pa ba? Nauulit pa ba yan na yung mga pasahero, syempre pag nag-over sila, mas maraming pasahero sa dapat lang na required na number ng pasahero, nangyayari pa tapos hindi sila nakasama sa manifesto? Hindi ko alam kasi pero pwede pa rin mangyari Pwede pa rin, yan. may mga Kasi nagpapalusot pa. lalo na yung maliliit. Okay. Yung maliliit na bangka na nag-cross lang ng yan ang medyo delikado kasi usually yung tumatawid ng inter-island. Madalas kasi hindi sila ganun ka-high-tech to document yung mga tumatawid na yan. So, kapag pag tumagilid yan, lumubog, minsan hindi natin alam kung sino yung mga nakasakay doon. Kaya ngayon ang purpose kasi ng title natin Marinong Filipino, ligtas na paglayag na kahit saan man lang ma-document kayo, malaman na kayo safe na umalis at safe kayong bumalik. Maikling biyahe, mahabang biyahe, kaunti o marami. Kailangang dokumento ka. Safety pa ang rin. issue. Kasi yan yung naging topic kasi ng oratorical. Okay. Sa kanong art contest na yung kanilang, yung inorate nila, yung kanilang dineliver na oratorical piece, and yung kanilang artwork, doon nakatutok, safety. Dahil this year is also, I think, the 50th year of the Safety of Life at Sea. Ito yung international convention na naging byproduct ng paglubog ng Titanic. Para siguraduhin ang mga nakasakay sa barko ay merong yung safety nila, dinain yan sa convention. Okay. So, yung SOLAS. Kaya lahat ng activities ngayon, nakakonect dun sa SOLAS din yan. Yung Friday, ito naman yung the usual, ating kantahan. sa Talagang kanto. hindi pa rin nawawala Hindi yan yan. nawawala. Oo. Dinadaan naman ang ating pag-honor, pagpupugay sa kantahan. Oo. Ang mga sumali this year doon sa Luneta ay 25. Dami Ang dami. So, nag-start kami 1:30, natapos kami mga 5 o'clock. Actually, yung grand prize winner ngayon, first place, is also a runner-up last year. Okay. And ang kinanta niya is an original piece niya. And syempre, maganda yun, naging judge ka. Alam mo na, ang Yes. hirap maging judge kasi talagang talented ng ating mga seafarers. Kasi pare-parehong ang gagaling. Yes, ang gagaling At ang nila. pinakamahirap na pinagawa yun sa akin, pare-parehong kanta ang kinanta. Hindi, binawal na yan. Ay, salamat Binawal naman. na yun. Ay, sige, Na pare-pareho yung kanta nila. Oo, ano ba yung taon na yun na pare-parehong pusong ba to? Kaya nga binawal na yun, na dapat hindi sila pare-pareho. Oo, Pero yun iba-ibang nga, kanta. maganda lang this year kasi, actually kasi original dapat 15 lang. Okay. Bilang ang dami nung talagang gusto nilang i-share yung kanilang talent, sabi ko, sige, let's go for the 25. Alright. So maganda pa rin siya, at least hindi kami inulan. And yung Saturday, ito na yung National Sea First Day talaga natin. Ito yung buong Pilipinas yan, yung misa sa ating mga seafarers ay ino-offer natin sa mga ating magigiting. Ay, misa sa simbahan ay ino-offer natin sa ating magigiting na seafarers. So, lahat ng homily Wala yan. nang programa noon.
Meron pa. Actually, yun yung pinaka-highlight. Ah, okay. So, bawat lugar may kanya-kanyang style. Sa Manila, meron kami yung parada. Nag-start kami ng 7 o'clock. Ako yung punong abala. So, marami sa mga schools, actually, usually, nagpapatalbugan yung mga estudyante natin. So, palakihan sila ng bulto. Sa Manila, we stayed at Raha Sulaiman, doon nag-start, papuntang San Andres Gym. Tapos doon ginawa yung misa and yung turnover ceremonies ng National Maritime Week from Philippine Coast Guard to PPA. So, nandun yung symbolical torch transition. So, puro aksyon. No? Kasi Sunday next na year, yun. ang magiging host ng ating National Maritime Week is sa Philippine Ports Authority. So, Okay. parang nilipat na, parang Olympics. Nilipat yung torch. O, ikaw na next year. Tapos, after nun, nagkaroon din ng raffle. Kaya papasalamatan ho natin ng ating mga sponsors doon sa ating. Hindi ko na kayo babanggitin kasi baka may makalimutan ako. Oo, okay. Pero yun ang kaganapan ho natin ng isang linggo ho yan ng ating 29th National Sea First Day and ating ika-25th National Maritime Week. Kaya nga muli, binabati natin ang ating mga marino, ang ating mga seafarers saan man sa mundo. Patuloy kayong binibigyang pugay dito sa Pilipinas. Alright, paalala, Attorney Gurecho? Sa ating mga magigiting marino, tandaan ho natin, ang team ho natin this year ay Marinong Filipino, ligtas na paglalayag. Ang ating ika-29th National Sea First Day, ika-25th National Maritime Week. Ang aming hong dasal lagi ni Kasusan ay sasamahan namin kayo sa ligtas na paglalayag dito ho sa ating programa. Wala talagang tatalo, no? Kapag ligtas, ang palagi nating naiisip, syempre, ligtas kayong babalik dito sa Pilipinas. Ito po ang inyong Maritime Hour. Syempre, kasama natin ang ating lawyer, ang ating abogado ng bayan, ang ating maritime lawyer, Attorney Dennis Gurecho, mula po sa SBWB Law Offices. Mula po sa Pilipinas Online Bantay OCW, dito sa Inquirer.net, ako po si Susan K.